Israel, ayaw magpatigil. Patuloy ang pambobomba kahit na may kasunduan. Ang rason, para daw mahanap na ang mga nagtatagong leader ng Iran. Hindi pa rin tumitigil ang Israel sa kanilang mga pag-atake sa Southern Lebanon kahit na may kasunduan na ng ceasefire. Noong Sabado, 3 kababayan ng Lebanon ang namatay dahil sa mga Israeli drone strikes. 3 sibilyan ang nadamay dahil sa inaakalang mga leader ng Iran. Israel, hindi nga ba nirerespeto ang kasunduan? O nasa tama naman ito? Yan ang ating aalamin. Ang dahilan ng Israeli Army, sinasabi nila na may target silang sasakyan dahil hinihinala nila na sakay si Hassan Muhammad Hamodi, isang taong allegedly responsible sa mga anti-tank missile attacks laban sa Israel. Pero ang resulta, nagkakamali pala ito. Mga sibilyan ang nadamay sa pag-atake. Isang araw lang bago ang insidente, may matinding pambobomba na nangyari sa Southern Lebanon noong Biyernes. Isang babae ang namatay at 25 ang nasugatan. Isang babae o sibilyan na walang kaalam-alam sa giyera ang nasawi. Pero ang Israel, ang sabi nila, hindi raw nila tina-target ang mga civilian buildings. Pero marami pa rin ang naniniwala na sinasadya na daw ito ng Israel. Ang reaksyon ng Lebanon. Galit na galit si Lebanese President Joseph Aoun. Sinabi niya na violation ng US-brokered ceasefire agreement ang ginagawa ng Israel. Tama naman si President Aoun. Ang kasunduan ay kasunduan at hindi pwedeng balewalain lamang. Ang mas nakakagalit pa, may mga Israeli troops pa rin na nakaposisyon sa 5 lokasyon sa Lebanon. Ceasefire nga ba talaga o naghahanda sa muling pag-atake? Nangyari ang lahat ng yan kahit na may kasunduan ng tigil putukan sa pagitan ng Hezbollah at Israel na nagsimula noong Nobyembre 27, 2024 na ginawa ng Estados Unidos at France. Ang layunin ng kasunduan ay tapusin na ang karahasan sa borders na lalo pang lumala matapos ang tunggalian sa Gaza. Pero ilang buwan lang ang nakalipas mula nung napirmahan ang ceasefire agreement. Nangyayari pa rin ang mga nakamamatay na insidente tulad nito. Napakahirap talunin ang karahasan kapag ang isa sa mga partido ay hindi sumusunod sa napagkasunduan. Ang ceasefire agreement ay hindi decoration lang. Ito ay isang solemn commitment na dapat sundin. Sa patuloy na paghahanap ng Israel sa mga leader na nagsimula ng giyera, nasaan na nga ba ang mga ito? Hindi pa rin makagalaw ang mga pinuno ng Iran matapos ang mapaminsalang pag-atake ng Israel. Ang Supreme Leader Ali Khamenei nanatiling nakatago sa bunker sa labas ng Tehran. Ang mga nuclear scientists at military commanders, patay na ang karamihan. Pero ayon sa Iran, panalo na raw sila. Pero bakit nagtatago ang mga ito? Ang Mossad Operation. Napag-alaman na ang Israeli intelligence ay may mga tao sa lahat ng sulok ng Iran. Hindi lang isa o dalawa, kundi sa lahat ng factory, government office at military base may Israeli spy. Ang rason, naghanda ang Israel ng matagal para sa operasyong ito. Ang mga tao ng Mossad nagmap ng lahat ng nuclear facilities. Ang uranium enrichment sites, natukoy na nila ito matagal na. Ang missile factories, documented. Ang mga secret weapons laboratory, alam na din. Kaya bago pa man inatake ng Israel ang Iran, matagal na itong pinaghandaan. Ilang taon ang ginugol ng Israel para sa infiltration na ito. Araw-araw may mga ulat na padala sa Tel Aviv. Ang mga Iranian officials hindi alam na may mga kasamahan silang tumulong sa kalaban. Iran leader Khamenei, panalo na raw sila. Si Supreme Leader Khamenei nag-claim na nanalo raw sila. Sabi niya, binigyan niya ng malakas na sampal ang Amerika. Sinabi rin niya na pinakiusapan daw siya ni President Trump para sa ceasefire. Pero ang totoo, nagtatago ito habang may giyera. Ang tugon ni Trump, siya pa raw ang nagsagip sa kanila para sa kahihiyang pagkatalo sa giyera. Sinabi rin ni Trump na pwede nila patayin si Khamenei pero pinili niya na hindi. Ayon din sa Israeli officials, kinumpirma nito na pwede nilang patayin si Khamenei sa first day pa lang ng pag-atake. Pero hindi nila ginawa. Ang dahilan, gusto nila ng negotiation at hindi total destruction. 60 military leaders at nuclear scientists nasawi. 60 military commanders at nuclear scientists ang patay ayon mismo sa Israel. At hindi ito basta-bastang mga tauhan. Kabilang sa mga napatay ang pinakamahahalagang utak ng Iranian military machine. Si Hussein Salami, ang commander ng Revolutionary Guards, kabilang sa mga nasawi. Kasama rin si Mohammad Bari, ang Chief of Staff ng Iranian Armed Forces. Bukod pa rito, mga nuclear physicist na siyang responsable sa pagdisenyo ng weapons program ng Iran ang kabilang sa nasawing hanay.
Binomba ng Israel at Amerika ang ilang critical na pasilidad nuklear ng Iran. Ang Fordow nuclear site ay nagtamo ng malaking pinsala. Sa Natanz Enrichment Facility, may malalaking butas at pagguho. Karamihan ng mga uranium centrifuges ay nawasak, isang malaking dagok sa nuclear program ng bansa. Subalit kahit ganoon kalaki ang pinsala, ipinapakita ng satellite images na may excavation equipment sa lugar. Nangangahulugan ito na ang Iran ay sinusubukang makabangon. Tila hinahanap nila ang mga natitirang supply ng uranium na itinago sa ilalim ng lupa, posibleng para sa muling pagsisimula ng kanilang programang nuklear. Ayon sa mga eksperto, napigilan ng mga pag-atake ang nuclear ambitions ng Iran ng ilang taon. Ngunit hindi pa tuluyang nawasak ang banta. Nandoon pa rin ang impormasyon, ang kaalaman at ang teknolohiya. Kapag nawala ang mahigpit na pagbabantay, pwede pa rin itong ulitin ng Iran. Pagdating naman sa missile program ng Iran, halos tuluyang nawasak ito. Ang dating plano, gumawa ng 8,000 ballistic missiles upang maging missile superpower sa buong Middle East. Ngunit ngayon, durog ang lahat ng pabrika. Wala na ang mga guidance system, natigil na ang warhead production. Ang mga engine manufacturing facilities na-eliminate. Buong industriya ng missile ng Iran binura. At dahil dito, tila babalik muli sa umpisa ang Iran sa pagtatayo ng kanilang missile capability. Hamas sa Gaza, desperado na rin. Dahil sa pagkatalo ng Iran, damay rin ang Hamas sa Gaza. Ang tulong pinansyal mula sa Tehran ay lumiit na at ang supply ng armas ay tuluyan ang naputol. Dahil dito, ilang mga Hamas commanders ay nagsisimula ng mag-isip ng ceasefire. Ang average age ng mga Hamas fighters ay pabata ng pabata. Marami sa mga veterano, ang mga may karanasan, ay patay na o nagsisuko na. Ang mga bagong recruit, mga kabataang halos wala pang sapat na training. Ayon sa Israel, nasa 20,000 Hamas militants na ang na-eliminate. At ang kanilang network ng tunnel systems na dating taguan at gamit sa pag-atake ay halos durog na. Hindi lang militar ang gumuguho. Mismong mga clan sa Gaza nagsisimula ng magrebelde laban sa pamumuno ng Hamas. Wala ng centralized command. Ang mga natitirang mandirigma gumagalaw na lang ng paisa-isa, walang direksyon. Kaya ang Hamas malapit ng magkawatak-watak ang kinabukasan ng Iran. Ang Iran may dalawang choices lang. Una, mag-negotiate at sumuko sa nuclear program. Pangalawa, mag-try pa rin makabangon pero may patuloy na banta mula sa Israel. Ang pinakamatinong dapat gawin ngayon ng Iran ay ang negotiation. Para sa peace deal, dapat gawin ng Iran ang mga sumusunod. Aminin ang pagkatalo sa nuclear program, i-allow ang international inspectors, patigilin na ang funding sa terrorist groups, and mag-submit sa permanent monitoring. Sa 12 na araw na giyera ng Israel laban sa Iran, naging turning point ito sa Middle East. Ang Iran natalo ng malala. Ang Israel nagpakita ng military superiority at ang Amerika naging kingmaker sa region. Ang tanong na lang, magiging cooperative pa ba ang Iran o susubukan pa rin nilang makabangon? Ang sagot, nakadepende sa pressure ng international community at ng sarili nilang mamamayan. Ang Middle East ay may tsansa pa na maging peaceful pero kailangan ng tamang leadership at political will. Ang Iran dapat na mag-desisyon. Kung dapat na nga bang sumuko o tiisin pa ang paulit-ulit na pagkatalo, ang desisyon ay nasa kanila na. Hanggat hindi sila susuko, patuloy silang tatalunin ng Israel. Ang tanong, tama lamang ba na patuloy na bombahin ng Israel ang Iran? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.